Hello mga kabokals, magandang hapon. Lalaki natin mga patulo mga kabokals. Ito yung sitaw natin na pinunla. Ito subok lang ito. Yung mga sitaw na ito kasi maglalagay din tayo ng sitaw doon sa ating aquaponics. Yan. Pero dadagdagan pa natin yan. Sinubukan ko lang. Mabilis lang palang dumami. Dami ko pang buto dyan. Galing kay Kuya Greg. Sitaw. Tapos patola. Ating mga manok. Ito mga kabokals, tumatakbo na. Tumatakbo na uli yung ating aquaponics. Ayun na. Naayos ko na finally. Mamaya lalabas tayo. Pakita ko sa inyo yung mga inayos natin sa ating aquaponics. Ito yung buhangin na kinuha natin kay Andrew. Na buhangin ilog. Ayan. Hindi ko pa natapos. Ito kasi yung gagawin natin pang filter ng mga solid waste. Ilalagay natin dito. Pinag-isipan ko dyan dito sa may angulo na to. Ikakalang ko dito yung drum. Kakalang kong ganyan. Or dun sa kabila. Ganun pares lang nakakalang din. Kaya lang kailangan kong bumili nung nung ginagamit natin ngayon na yung water pump na pang aquarium para yun ang gagamitin natin dito. Siya ang maglalagay ng tubig dito. Hihigop. Siya ang hihigop. Ano yun? 35 watts lang naman yun. 35 to 40 watts yung mga ganun. Yung pang aquarium mga kabokals na na water pump. Yun ang ilalagay natin. Lalagay natin siguro sa ilalim ng mga ilalim ng kulungan ng manok natin. Para higupin niya yung mga solid waste. Tapos itatapon niya rito. Tapos yun nga pinakita ko sa inyo yung nakaraan na meron po yan sa ilalim na ayan ayan. Yan yung ginawa natin nakaraang gabi. Ito lalagyan natin to ng uling. May uling yan. Tapos ito nga buhanging ilog. Tapos siguro konting graba. Yan, yung pong magiging composition nito. Hanggang dito yan, taas yan. Makapal yan, hanggang dito yan. Uling, itong buhangin, tapos graba. Yan po. So baka gumamit ako ng naghahanap ako ng solar. Titingin-tingin ako sa Shopee ng solar na ganun. Bala ko dalawang ganun. Nakatutok sa ilalim ng mga kulungan ng manok. Di sila kukuha ng tubig para mahigop nila yung mga dumi. Siya namang ilalagay dito para ma-filter. Ayan. Then ito nga yung ating submersible pump. Ito naman yung humihigop ng tubig papunta dun sa ating aquaponics. Ayan, tignan natin mga kabokals. Kinilir ko na dito. Tinanggal ko na yung ayusin natin to. Ito bububungan ko getting ready sa tag-ulan kasi nga ipi-free range na natin sila. Tapos maglalagay tayo ng mga paitlugan nila dyan. So, may mga yero kasi dyan. Daming yero dyan na luma. Baka may mga pwede pa dun lalagyan nila ng Bulkasil. Magbububong tayo dyan. Tapos ito sasarahan natin para hindi pumunta ang tubig dun. Para yung silong permis na tuyo kahit tag-ulan. Magkakanal ako doon. Kakanalan ko yan para i-divert ko yung mga tubig para hindi rumagasa sa silong yung tubig ng tag-ulan. Tapos dito tatakpan ko yan para hindi mabasa. So ang goal, ma-maintain na tuyo yung ilalim ng silong ng kambing. Yun ang goal natin. Tapos dito may bubong tapos may itlugan sila. Kasi dyan na nga sila, ipi-free range na lang po natin sila. Ating mga paitlugin. Na-goal brother! Patayon Brad. Naubos mo na yung snack mo? Naubos mo na yung snack mo? Ayun yung kanya kinakain mga kabukals yung ating chin-up na pure grass. Mangalawang ration yun na yan for the day. Yung ating mga kambing lalakas kumain ng yun, shoutout kay Ma'am Jean. Ang lalakas kumain ng lactating. Yan, nalakas kumain ng lactating. Mga salbahe talaga. Oh. Hoy! Si! Bye. Teka. Para ko lang. Yan, kasi sasalisi papasok sa loob. Ayan, ating mga kambing. So ito na nga mga kabukals, yung ating aquaponics. So ayan mga kabukals naglagay tayo ng additional na mga suportang poste, tukod. Tinukura natin lahat yan sa gitnaan. Lahat ng gitnaan, ayan
Yan, oh, 'di ba? Originally yan lang bakal. Tapos doon wala ito. Pero ngayon naglagay na tayo ng ganyan in between. Yan, lahat yan. Lahat yan in between. Yan. Yan. Ayan. Ayun. Tapos ang ginawa ko dito mga kabols, pinaikutan ko muna ng alambre. Kasi kung kinahoy ko lang dito, kakalang lang dito sa PVC, hindi niya tatamaan itong bakal eh. So ang pressure nandito sa PVC. Inisip ko baka bumigay na naman itong ano. So naisip ko, paikutan ko muna ng alambre. Tapos naglagari tayo dito ng kapitan. Nakaikot yan dyan. Pak, alambre muna. So nakasalo yung alambre dyan mga kabokals. Nakasalo yung alambre. Yan ha. Tapos naglagay pa tayo ng, ito yung tansi natin na pambalag. Hindi nasisira kasi ito sa init eh. Hindi yan na rumurupok sa init. So sinuportahan din natin ng tansi na ganyan. Ayan. Ganyan po siya. So salo niya yung bakal, salo nila yung bakal, salo din nila yung tubo. Ganun po nangyari dyan. Yan. Sinalo nila parehas. Kasi kung kahoy lang, magaganon lang tayo ng kahoy. Andito lang nakatukod eh. Sa PVC hindi tatamaan yung bakal natin eh. Kaya naisip ko, alambre muna tapos yung tansi. Para kuha nila lahat. Hatak nila lahat. Pero yan. And then, ito nga yung ating nilagay na ano. Ayan o, pati yung labi mga kabukas. So, kita nyo. Dito nagsisimula yung problema natin na nagkakrak eh. Dito sa ano na to. Kasi hindi nga malinis yung pagkakabutas namin. Ideal pala dapat talaga susunugin na lang. Dapat sinunog na lang. Kaya lang nandiyan na yan eh. Nandiyan na yan. So ang ginawa na lang po natin, naglagay nga tayo ng elastomeric. Pinunturahan natin lahat. And then ito, yung mga labi lahat yan, may mga elastomeric po yan. Para ma-prevent yung pag-crack. Sana ma-prevent yung pag-crack. And then, ayun nga, umaagos na yung tubig. Kung makita nyo, kita nyo ba? Yan, umaagos na yung tubig. Kanina pa umaandar yan mga kabokals. Umaga ko pinaandar yan. Pero wala pang ano, hindi ko pa inililipat yung mga patola natin. Bukas ko na ililipat yung mga patola nila. Patola natin. Gusto ko munang testingin kasi usually sa gabi bumibitak eh. Sa gabi bumibitak mga kabokals eh. Based on my experience. 2 beses yun eh. Una nga ito bumitak gabi. Ito bumitak gabi. So ngayon testingin muna natin overnight kung bibitak. Sana naman wag nang bumitak. Ayan. Bukas ilalagay na natin yung mga patola. Ayan, kasi naglalakihan na rin yung mga patola natin. Ito tatanggalin ko na itong lumang patola natin na, ano na. Hindi na maganda yung bunga, ano. Para mga ano na 'yo, mga pipino na. Para mga pipino na ito. Cucumber. Q for cucumber. At tatandaan ko ako yung nasa call center nagpo-phonetics ako. X for X-Men. Q for cucumber. Joke lang. Ayan mga kabokals. So sabi ko nga hindi natin titigilan. Pumalpak man nung una. Pero yun nga, yun po yung ginawa natin mga ano. So yan, maraming salamat po sa mga nagsuggest. Ayan nga, dami po nagsuggest. Lagyan natin ng supportang poste. Ginawa natin. Hindi ko lang po ginawa yung papapalit ng buong PVC kasi una-una magastos. Saka nandiyan na eh. Nandiyan na mga kabukal, sayang naman kung babaklasin pa. Ginawa na lang natin ng paraan which is yung elastomeric nga. Tapos nilagyan natin ng supportang bakal. Ayan, bakal muna ito. Bakal na balagbag. Tapos ito, sinuportahan natin ng mga poste. Nakabaon yan. Nakabaon yan mga kabukal yung mga poste na yan. So hopefully, wag na bumigay. Kasi looking good na tayo nung una eh. Ganda na ng tubo ng patola nga. Nandiyan na sila eh. Ang naging problema lang talaga natin, bumigay nga yung ating PVC. Pero sana naman ito, this time hindi na bumigay. Ang dami na natin nilagay na suporta dyan. Oh. And then yung elastomeric nga. Ayan. Baka nagtataka kayo mataas. Kasi nga ang gusto ko sana ganito lang kataas. Ganito lang. Kaya lang kasi nga nilibel namin nila Kuya Greg, nilibel. Pababa yung lupa. Pababa yung lupa. Kailangan habulin yung level. Sabi ko ganitong kataas. So pagdating doon, hinahabol nga yung level. Kaya ang taas doon. Kasi nga mababa yung lupa ron. Andyan ang level eh. Kaya ganyan po siya kataas.
Pero originally dapat ganito lang sana ang gusto ko. Kung patag ang lupa, kung patag ganyan lang dapat talaga siya kataas dapat. Kaya lang, hindi nga patag ang lupa kapag ganun pababa. Kaya tumaas po ng ganyan. So yun. Yan ganyan po yun. At yung mga kambing. So ang next project na gagawin ko, kasi ito, pag naging okay na to, we will take it slowly. Hindi na ako magmamadali. Yun isa sa naging pagkakamali ko nung una. Masyado ko na-excite. Masyado kong gusto kong patunayan na na magwo-work siya. Sa sobrang pagmamadali ko, minadali. Kumuha na ako ng ulang, tapos inoperate ko na kagad kahit ganun na kulang pa sa suporta, tapos hindi ko na anticipate yung magiging problema pala nung malutong yung ating nabiling PVC yon. Pero ngayon, so ayan nga, ililipat ko na yung patola bukas. So patatakbuhin lang muna natin ng ganun. Yung mga ulang, ano pa naman sila mamaya pupuntahan natin bago tayo magtapos. Doon lang muna sila. Hindi na muna natin sila ilalagay dyan sa ating fish pan. So patola lang muna, tapos yung ating mga chicken, yun lang muna ang magpapatakbo sa ating aquaponics. Ayan. So yung ating biofilter, wala naman tayo naging problema sa ating biofilter. Looking good naman siya. Ayan. Pero pati ito, pininturahan ko na rin ng elastomeric para sigurado tayo na hindi siya magli-leak. Pero ayan. Ito mga kabukas, para siyang goma. Ayan para siyang goma. Para ka naglagay ng Bulkasil na ipinhintura mo, parang ganun siya. Ayan, yan po siya, elastomeric. Yan. So ano pa bang sabihin ko? Yun. Bukas ilalagay natin bukas ng hapon. Sa hapon tayo maglalagay ng ng patola. Kung wala maging problema ngayong gabi, sana naman walang maging problema, hindi na mag-crack. Para magtuloy-tuloy na tayo. Ayan. Sana ba yun? Si Milky. Ayan. Si Milky mga kabokals. Naninimot ng mga damon tuyo. Tuyo na yung damo hindi tayo magagawa. Pero malapit na ang May. So May nagta-thunderstorm na yan. Mga last week of May nagta-thunderstorm na yan. Naubos kaya ni Milky yung aking binigay na, ayun, naubos niya mga kabukal siya ating binigay na Napier grass na chop. Ito, kumain na ito kanina ng Napier grass na chop sila. So yan, dito sila pagkahapon, mga alas 4 nilalabas ko na sila dito. Pero umaga, sila lactating, tapos Napier grass na chop, tapos alas 4 nilalabas ko sila. Si Milky Milky inilagay ko dito, pero bukas ililipat ko siya doon sa ilalim ng mangga, bukas sa umaga hanggang tanghali, tapos hapon babalik siya dito sa kasi wala na, tad-tad na yung ibig sabihin pudpud na yung damo doon sa doon sa may tabi ng mangga. Wala na siyang makuha talaga. Kaya hapon nililipat ko siya rito, or nililipat ko siya ng pwesto. Tapos bukas sa umaga ibabalik ko siya doon sa tabi ng mangga para makasilong siya. Hanggang hapon, pag hindi na matinding araw, babalik ko lang uli siya kung saan ko siya maisusuga. Katulad niyan, dito siya isasuga ngayon. Kasi kumakain niya kahit gabi. Hanggang gabi kumakain niya mga kabokals. Yan, yung baka. Ayan mga kabokals. Ayan. Medyo may improvement na yung dede ng ating mga kambing na buntis. Pero ito talaga si Paloma, talagang sargo. Sargo. Kaya lang syempre, ano bang asama sa native, maliit talaga ang kanyang katawan. Pero yung kanyang dede, sargo, laki. Ang laki ng kanyang dede. Ayan. Mauna pang si Tisay sa kanya, mauna pang mga anak si Tisay. Pero si Tisay wala. Impis na impis. Pero yun nga, lactating ang binabanat natin ngayon. Malakas naman siya kumain ng lactating. So hopefully makatulong yun. Maraming salamat kay Ma'am Jean Castro, yan, sa advice and sa tulong niya, yung pinapadala gamot, saka yung pinabili nga natin ng lactating. Ayan, kay Ma'am Jean Castro. Ayan mga kabukas, maraming salamat din sa inyong muling pagsama. Ayan, maraming salamat po sa mga solid kabukas na patuloy pong
sumusuporta kay Kalbo, sa ating mga silent viewers na patuloy po sumusuporta. Maraming salamat. Shoutout din po sa ating kaibigan na Sir Boyet. Sir, thank you so much. Yan. Patapos na naman ng araw. Ito nga, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo sa ating mga ginagawang projects. Makakana din natin yung sabi. Makakana mo din yung Kalbo. Ayan. Yan, bago tayo magtapos. Sinadya akong gabi kasi doon sila naglalabasan. Pag araw kasi, nasa hiding sila, hindi nyo rin makakita. So, ito yung ating mga ulang, mga kabukals. Nakita nyo may parang puti-puti na yun, mga kabukals. Kanin yan. Kanin. Pagka nagsasaing ako, hindi kagabi ko lang pala ginawa. Nagsaing ako, hinugasan ko yung kaldero, diba? May mga kanin-kanin, nilagay ko rito. Kinakain din daw kasi ng ulang yan. Yung mga kanin-kanin na ganyan. Ayan. Wala naman na mamamatay so far since nung nilipat ko sila rito. Wala na mamamatay mga kabukals. Pero yun nga, dito muna sila. Hindi muna natin ito ilalagay sa ating aquaponics pond. Dito lang muna sila. Yun lang naman kinakain nila. Ayun, kanin, no? Kanin po, pwede na ipakain sa kanila. Tapos yung konting feeds ng ating mga manok. Ganun. Malapit na naman ako magpalit ng tubig, medyo lumalabo na naman. Ayan. Ito yung ano mga kabukals, ganito yung bibili nating panghigop na mga solid waste doon. May nabibiling solar na mga ganyan. Kasi ito malakas to yung humigop ng mga ng mga solid waste na itatapon niya talaga. Ganyan, siguro mga 2 solar na ganyan ang bibilin natin. Yun ang ilalagay natin doon sa aquaponics pan natin. Tapos yung drum, since mababa lang yung drum, magagamit natin yung ganito. Ngayon kasi yung sa aquaponics natin, kaya hindi natin magamitan ng ganito kasi hindi niya kayang iakyat yung tubig doon sa taas ng aquaponics system natin. Kaya yung submersible ang ginamit ko. Kasi yung ganito hindi niya kayang iangat ng ganong kataas. Pero kung yung drum nga, ilalagay lang natin sa may pader, kaya naman iangat. So yun. Solar po ang gagamitin natin para hindi na gumamit ng kuryente. Yun po. Mga tignan nag-shop na ako sa shop. Hindi, titingin-tingin na ako sa Shopee or kung saan makakabili maganda sa online. Yun ang gagamitin natin para dalawa po yung nagtatrabaho, yung submersible pump natin na para sa aquaponic system, and then yung ating solid waste filter nga gagamitan natin ng ganito. Parehas po mag-degenerate yun ng dissolved oxygen, and then at the same time dilinis niya yung mga solid waste. Ayan, hanggang dito na lang mga kabukas yung pong aking may babahagi sa inyo for today. Shoutout po kay Ate Jing Masangkay Wingo. Yan, kapatid ni partner. Yan, thank you te. Shoutout. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Amazing na buhay.